Mula po sa kasama ni Jesus ang ating pong debosyon ngayong araw ng Miyerkules, 9 ng Hulyo taong 2025 ay pinamagatang isang natatanging ugnayan. Mula sa panulat ni Ginang Navamani Peter ng Karnataka, India. Atin pong basahin ang Efeso Kabanata 4, mga talatang 1 hanggang 6. At mula naman sa unang Tesalonika Kabanata 5, talatang 11, ganito po ang sinasabi, "Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon." Noong ako ay nagkasakit ng pneumonia, 6 na taon na ang nakalipas. Ang aking manugang na si Carol ang nag-alaga sa akin. Siya ay isang doktor at nagpasya siyang lumiban sa kanyang trabaho upang alagaan ako sa ospital at nang lumaon ay sa bahay. Kamakailan lang ay naoperahan ako ng katarata at muli siya ang nag-alaga sa akin hanggang ako ay gumaling. Hindi lamang may alam at kasanayan si Carol bilang isang manggagamot, napakalawak rin ang kanyang pasensya. Higit sa lahat, siya ay isang babaeng malalim ang pananampalataya. Ang aming pagmamahal sa isa't isa at ang aming pananampalataya kay Hesukristo ay lalo pang nagpapatibay ng aming ugnayan. Ipinapaalala nito sa akin ang magandang relasyon ni Ruth at Naomi sa Biblia. Ang matatag na pananampalataya at pagmamahal ni Naomi sa Diyos at ang buong pusong pagmamahal ni Ruth kay Naomi ang nagpalapit sa kanila. Sa gitna ng mga trahedya, humapit sila sa pananampalataya at sa isa't isa habang sila ay naglalakbay pabalik sa Judea upang magsimulang muli. Ang mga relasyon sa loob ng pamilya ay natatangi at masalimuot. Nagdudulot ito ng kasiyahan, subalit naghahatid din ng mga hamon sa buhay. Ang ating pananampalataya ay maaaring maging isang bukal ng lakas sa panahon ng pagsubok. Ang ating mga relasyon at pag-ibig sa Diyos ay makakatulong sa atin na harapin ang mga hamon at pahalagahan ang mga sandali ng kagalakan. Atin pong isama sa mga ipapanalangin mga nahihirapan sa relasyon sa kanilang pamilya. Tayo po ay manalangin. Diyos na manlilikha, salamat po sa iyong pag-alalay at pag-iingat sa amin. Punuin mo po kami ng iyong walang hanggang biyaya at palagiang pasensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang isipin ngayong araw, ang mga relasyon ay biyayang handog ng Diyos. Isang mapagpalang araw po.